ano po ang inyong unang posisyon dito ho sa pagtatanggal po ng system loss? Ano ho ang inyong posisyon dito? Sa simple po lamang na paliwanag. Well, ganito Manong Ted, ang posisyon talaga ng PhilReca noon pa man, in fact, bago ito lumaki itong issue na to na sinabi ni Presidente, way back 2019, ang PhilReca at mga representante natin sa Congress, yung APEC Party List and PhilReca Party List, talagang sinusulong na natin na alisin yung system loss VAT. Dalawa kasi ang pinag-uusapan natin dito, Manong Ted. Yung system loss VAT na tatanggalin at saka yung system loss charge. So yung system loss VAT, sinasabi natin dapat tanggalin na to. Ito'y nakabase doon sa fundamental principle ba na ang VAT as a consumption tax, hindi dapat ito ni-impose ng mga transactions na yung bang na system loss na nga dapat bakit mo pa papatungan ng tax. So that's why ito yung position namin noon na talagang dapat wala ito. Mm-mm. Sa usapan naman ng system loss charge kasi dalawang pinag-uusapan nito, ito ang medyo mabigat para sa atin. Ang posisyon talaga natin pwede naman siguro pero dapat merong managot. Aayon lang kami, sang-ayon kami dito kung merong sasalo of course sa system loss charge because kung kita mga electric cooperatives ang ipapasa ito sa atin, mahihirapan ang mga electric cooperatives. Sa palagay ko hindi lang mga electric cooperatives including of course mga private distribution utilities. Una, tingnan natin ang ating kuan. Ito bang mga electric cooperatives, kami ang nagsiservisyo sa mga probinsya. So, wala kami, ang nature namin, non-stock, non-profit kami. So, ibig sabihin, wala kami malalaking pera na reserve na to fund kung if ever tatanggalin itong system loss charge. And that will have a tremendous impact talaga doon sa cash flow natin. Iyon tatamaan talaga eh. So, Kasi so ano po ang inyong punto? Sir, ano po ang inyong punto ho? So, ang punto natin ang punto natin kung tatanggalin man ito, papayag kami basta merong sasalo okay. sa tatanggalin. Hindi kami mga electric cooperatives ang mag-absorb. Okay. Pare-pareho naman ang aim naman is to reduce to the cost of electricity. All right. So hindi lang dapat ipasa sa amin na kami ang mag-shoulder o ipapasa sa amin ang burden kung tatanggalin ang system loss charge. Opo. Una, marami naman talagang kasi kung titingnan natin ang system loss charge, system loss, dalawa kasi yan. Alam natin, diniscuss mo na kanina ito, Manong Ted, na yung may technical losses na inherent talaga to sa ating negosyo. Hindi mo mamawala yan. Even sa ibang bansa, ibang jurisdictions, walang naging zero. So, pwede mong, yung technical losses, pwede mong makontrol yan, gamit kang technology, of course, massive rehabilitation of your power lines, pero hindi talaga nawawala ito. Kami mga electric cooperatives, sinabi ko kanina, na ang linya na siniservisyohan namin kasi we are now into yung bang mga sitios and poroks, Yes, yung sir. pinakamalalayo na Opo. ngayon ng mga Opo. sitios and poroks. Yes. Ito na ang mga ine-energize na mga electric co-ops. Yan ang kaibahan natin sa mga private distribution utilities. Okay. Kasi sila compact, malalaki ang load. Kami, mga nagservisyohan namin, yung mga sitios and porks na ang lalayo na, and of course, meron niyang system loss. So that has to be accepted. It has to be inherent ito sa negosyo. Yes, sir. There will always be Sige, system opo. loss. So, duly noted po, sir. Ano po, talagang tumbok na ho natin doon sa puntong yan. So, kung kaninyo, kung ito ay ipasasagot sa kooperatiba, hindi nyo kakayanin. No, hindi namin kaya talaga ito. Hindi sir, listen first, listen. No? I know you are emotional and passionate about this issue kasi ito ho yung inyong sektor no? And Opo. we commensurate po sa inyo pong damdamin. Sa inyo pong palagay, sino ang dapat sumagot kung kayo po tatanungin? So kung hindi ipasasagot
sa consumer, hindi ipasasagot sa kooperatiba, sino ang dapat na umako? Well, Manong Ted, ganito, merong existing na batas ngayon. Ito yung Murang Kuryente Act, Republic Act 11371. And in simple terms, itong batas na to, it's meant to lower electricity bills by using government funds to pay part of the power sector debts and the cost that would otherwise be charged to consumers. So itong isa sa mga features ng batas na ito, it seeks to make power rates more affordable without forcing utilities to absorb the cost. So importante ito, Manong Ted, because the law does not simply delete a charge and leave kami mga utility or cooperatives unpaid. Instead, it identifies a public funding source to shoulder eligible costs. So probably it has to come from the government. Okay, sige. Subsidy coming from the government. So sabi ho ninyo, dahil din po dito nga sa Murang Kuryente Act na ito, baka po dito pa pwedeng humugot din po no ng justification para sagutin ng gobyerno itong system loss na ito diyan sa mga kooperatiba. Yun po yun, no? Right? Opo. Oh, yun. Sige. So, magiging, kumbaga, tinanggal mo doon sa bill ng consumer, pero eventually po, yung aako din pala, yung consumer. Kasi miyembro ho tayong lahat ng estado, di ba, ng gobyerno, parang ganun din. Opo. Ganito po, Manong Ted. Go ahead. Pinatawag tayo na zero sum. So parang zero sum, sinatawag nito when one group can benefit only by taking something away from another group. Kung i-apply natin to sa atin, of course, kung tatanggalin yung system loss charge, if electricity consumers pay less dahil yung cost is shifted entirely to electric cooperatives, kung kami, then the consumers will gain while the cooperatives lose. Yes, sir. Yun Yes, ang- sir. So the total burden Okay. does not disappear, hindi nawawala, Manong Ted. It only moves from one party to another. So kung tinanggal mo yan doon, tinanggal na siya, nakinabang, tama yun, bababa ang presyo ng kuryente. As to how much ang binaba, well, may Okay. mga estimate sila. Pero again, parang nilipat mo lang sa kabila na ang maapektuhan ng husto, mga electric cooperatives, ang laki ng ramifications nito, Manong Ted. Una, sinabi ko na kanina, kami non-stock, non-profit. Wala kaming malalaking reserve, may mga 1 month working capital. Yet, in fact, this is not sufficient. Sinabi po natin kanina, may mga electric cooperatives. Then, marami ang okay, but meron din sa atin na mga Naghihingalo. naghihirap din. So, ibig sabihin, ito yung directly maapektuhan. And these are those mga electric cooperatives na ang sineservisyohan yung mga pinaka Oh, yes, sir. probinsya. Yes, sir. Now, okay. Na Sige po. talaga. Sige, sir, ganito. Naunawaan po namin yung inyong nga pong mission, no? Para po makapag-electrify sa pinakamalayong barangay. Opo. Sir, pero sa totoo lang din, no, ang mga kooperatiba po, iba-iba rin ho, di ba, ang format ng inyong bill, bagamat ito po ay unbundled na, right? No, Yeah. Tama. isa lang, Manong Ted, isa lang talaga. Mga electric cooperatives, homogeneous ang ano natin. Pare-pareho lang. Iba-iba lang ang... Ang unbundling, iba-iba lang. pareho yan lahat. Okay. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.